Kaya yung mga lugar na ganyan, yun yung binabalikan ko para ipaalala sa mga kabataan at lalong-lalo na sa mga magulang na huwag ninyong hayaan na madala yung inyong anak sa mga grupo na ang kanilang layunin ay karahasan. Dahil kapag nadala yung anak, diyan na magsisimula yung hindi natutupad ang pangarap. At diyan na rin nagsisimula na nagkakaroon ng problema. Noong nakaraang December, dito lang, 2025, merong isang tiga Davao na namatay doon sa Masbate dahil sa enkwentro sa NPA. Noong December din, nakausap ko yung magulang. Nakausap ko sa video call dahil hindi man ako nakabisita doon sa kanyang burol. Nakausap ko sa video call yung mga magulang. At naramdaman ko yung sakit na pinaalam sa akin ng magulang na namatay yung kanyang anak sa enkwentro. Noong nakaraang taon din, dito din sa Oriental Mindoro, ay namatay yung kaibigan ng aking anak. Isang opisyal na namatay din sa enkwentro dito sa Baco, Oriental Mindoro. Kaya yung mga lugar na ganyan, yun yung binabalikan ko para ipaalala sa mga kabataan at lalong-lalo na sa mga magulang na huwag ninyong hayaan na madala yung inyong anak sa mga grupo na ang kanilang layunin ay karahasan. Dahil kapag nadala yung anak, diyan na magsisimula yung hindi natutupad ang pangarap. At diyan na rin nagsisimula na nagkakaroon ng problema ang pamilya. Kaya napakahalaga na gabayan natin yung ating mga learners, yung ating mga anak na ang responsibilidad ng isang bata ay pumasok sa paaralan. Yun lang ang kailangan gawin ng isang bata. At huwag kayong magpadala sa mga pakikipaglaban at pakikipbaka, lalo-lalo na kapag ang kanilang pamamaraan ay through violence o bahas. Kaya napakahalaga rin na nabigay ko ang mensahe na yan sa inyo. At syempre sa ating mga komunidad, ayaw man natin sumali dahil syempre ang gusto man lang natin ay makapagtrabaho tayo, makapaghanap buhay, yung ating mga anak makapasok sa paaralan ng walang nangyayari sa kanya, na safe sila. Sasabihin lang natin sa kanila na huwag dito sa lugar namin dahil ayaw namin ng gulo. Kasi kapag nagkakaroon ng gulo, nasisira yung pakabuhayan namin, nasisira yung kapayapaan dito sa komunidad namin. Hindi naman namin sinasabi, kaming mga nasa gobyerno, hindi namin sinasabi na lumaban kayo sa kanila. Wag na, hindi naman kayo kasali. Sabihin nyo lang, wag dito sa lugar namin dahil magkakaroon ng gulo. Mawawala yung kapayapaan. Masisira yung pag-aaral ng mga bata. Ganun lang ka-simple ang kailangan natin sabihin sa mga grupo na yun nga, sinasabi ko, bahas yung pamamaraan nila sa pakikipaglaban nila sa kanilang kausa sa Tagalog. Paniniwala. Yun ang dahilan kung bakit bumalik ako dito sa Mindoro.